So kung isang araw habang nagtitingin ako ng mga video sa social media, may nakita ko isang video na tungkol sa yung nangyayaring gera sa Middle East. And then particularly sa video na yan, pinakita may sumabog na bomba. So I was trying to find out kung saan nangyari ito. So kaya pumunta ako doon sa comment section and I found this one particular comment nang sabi, doing God's work. Now, I found that statement disturbing and alarming because obviously, ang dami pa rin Kristiyano na naniniwala sa violence at naniniwala na ini-endorse ni Lord yung violence. Well, kung maintindihan natin ng scripture, God doesn't endorse violence. Pero naiintindihan ko dahil pag binasa mo ang Old Testament, ang dami dong passages, mga instances na talaga namang directly nakalagay doon, nag-endorse si Lord ng violence. Pero kung matututunan natin basahin ng tama ang Old Testament, mas maintindihan natin. Dahil merong mali at tamang pagbasa ng Biblia. And apparently, maraming pa rin mga Kristiyano ngayon binabasa ang Bible sa maling paraan. Pag binasa mo ang Old Testament ng hilaw, and what I mean by hilaw is hindi na process. Okay? Pag nagbasa ka kasi ng Bible, particularly, merong tamang exegesis, may tamang mga methodologies na gagamitin mo para mas maintindihan mo siya sa tamang paraan. And basically, si Jesus mismo tinuro sa atin paano tamang babasahin ng Bible. If only we would pay attention. Okay? Nasa gospel yan. Let me give you an example. Sa Matthew 5 verses 38 hanggang 48 sa Sermon on the Mount, mapansin niya, sabi ni Jesus, "You have heard it said," o sa Tagalog, nadinig niyo dati, and he was quoting from the Pentateuch, from the Torah. Ang sabi, nadinig niyo dati, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Pero ngayon, sinasabi ko sa inyo, mahalin niyo yung kaaway niyo. Okay? And he elaborated on that. As if si Lord, many times, when he quotes, actually he paraphrases from the Old Testament as if he was revising and editing the violent parts, okay, attributed to God. And Jesus is like telling us there is no violence in God kung makikilala mo lang siya talaga. And that is through Jesus Christ. And without Jesus Christ, hindi mo makilala si Lord at hindi mo rin maintindihan ng tama ang Old Testament. So kaya, ang tamang paraan para maintindihan natin ang Old Testament is through Christological way. Okay? Ibig sabihin, makita mo si Jesus dun sa binabasa mo. Makita mo si Jesus sa Genesis, makita mo si Jesus sa Exodus, makita mo yung essence si Jesus sa Leviticus, sa Numbers, sa Deuteronomy, sa 1 Kings, 2 Kings, Numbers, diba? Judges, etc., etc. Otherwise, you're missing the point. Nasabihin natin, ganun ba yun? Well, actually, ganun yung tinuro sa atin ni Jesus. We remember nung first day, first afternoon, magkatapos niyang mag-resurrect. Ang sabi, merong 2 disciple na nag-decide lumabas dun sa upper room sa Jerusalem at nag-decide silang umuwi. Okay? At ang sabi, while traveling on the road that leads to Emmaus, merong sumabay sa kanila na stranghero. Hindi nila nakilala si Jesus. Ngayon nasabi sa kanila stranghero, anong pinag-uusapan ninyo? Sabi nila, kasi nung Friday, yung aming Panginoon, yung aming Master, aming Guro, hinuli at pinatay, pinako sa krus. And what's more disturbing is that kaninang umaga, yung mga kababaihan, supposedly tatapusin yung pag-imbalsa mo sa kanya, umuwi at sinasabi na buhay siya muli. So, hindi kami makapaniwala. So, ang sagot niya ng stranghero who turned out to be Jesus, ano ba kayo?
Di ba? Hindi nyo ba nakita na mula Genesis hanggang huling aklat ng Biblia, by the way, ang Bible nung panahon ni Jesus was merely tinatawag nilang Tanakh, which is composed of the Old Testament books. Wala pang New Testament nun. So from Genesis to Malachi, basically, sabi doon, ay ipinaliwanag sa kanila at pinakita sa kanila si Kristo sa bawat aklat. So si Jesus mismo tinuro sa mga disipulo kung paano natin tamang babasahin, gagamitin ang Old Testament. You have to read it Christologically, allegorically, Christologically. So, pag hindi mo nakita si Jesus dun sa passage, you're reading it wrong. Hanggat hindi mo nakikita si Jesus dun sa binasa mo sa Old Testament, hindi mo pa siya lubos na naunawaan. Dahil ganun siya ginamit ni Jesus at ganun siya tinuro sa atin ni Jesus kung paano natin tamang mabasahin at i-interpret ang Old Testament. So, ipapaliwanag ko po sa inyo yan sa mga susunod nating pag-aaral.